Samantala sa mga oras na ito, dako muna tayo sa palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok doon ang aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat ng live. Maraming salamat, Kirby. Matapos isa ng Korte Suprema ang kontrata ng Smartmatic at Comelec, sinabi ng palasyo na hintayin na lamang ang pahayag ng Comelec sa sunod nitong gagawin hinggil sa 2016 national elections. Sa katatapos-tapos lamang na press briefing ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, binigyang diin niya ang pagiging independent ng Comelec sa palasyo. Pero sinabi rin niya kanina na mandato ng konstitusyon na matuloy ang eleksyon sa susunod na taon. We would expect that since it's mandated by the Constitution that that particular elections in 2016 should happen. As to whether it's manual or we have an existing law on automated elections, so we expect COMELEC to comply with all existing laws. As to how they will handle 2016, again, we are not in a position to say. Being an independent constitutional commission, we would defer to them to ensure that elections happen. Samantala, Kirby, patuloy pa rin ang pagkilos ng pamahalaan para mapigil ang death sentence para kay Mary Jane Veloso sa Indonesia. Kanina sa press briefing ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, sinabi niya na 3 beses nang sumulat si Pangulong Aquino sa Indonesian government. Ang pangatlong liham niya kay Indonesian President Joko ay humihiling ng executive clemency. Kasabay nito ay sinabi ng palasyo na pananagutin nila ang nasa likod ng nangyari kay Veloso kung saan nagdala siya ng illegal na droga na hindi niya nalalaman. This is a law enforcement operation. We've identified who is the recruiter, and certainly we will go after the recruiter who caused a drastic change in the life of Mary Jane Veloso. That is something that we will not countenance. Putting a Filipino who wanted only to have a decent working job elsewhere and putting her in harm's way. And so as we continue to do the best, the Philippine government do the best in asking the Indonesian government to spare the life of Miss Jane Veloso, we will go after those people responsible in doing this dastardly act of sacrificing Mary Jane Veloso to do these acts which she herself was not aware of. So we will go after them. Samantala, sa schedule naman ni Pangulong Aquino ngayong araw, natapos na ang 10 a.m. meeting niya tungkol sa rehabilitasyon ng mga lugar na nasalanta ng Bagyong Yolanda. Ongoing ngayon ang meeting ni Pangulong Aquino sa pangunguna, kasama na rin ang mga opisyal ng gobyerno sa pangunguna ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. At yan ang ating balita mula dito. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.